Queenie, bilang isang kabataan, ano yung nabibigay mo sa kanilang magandang halimbawa na dapat bilang gawing panuntunan para magbigay sa kanila ng halimbawa at maging gabay sa kanila sa kanilang pag-aaral o maging gabay nila bago pumasok sa isang relasyon? Kaya nga po nang sinabi ninyo, yung pag-aaral. Para sa mga kabataan, tayo ko lang sa inyo, para sa yung pag-aaral muna kasi nasa level pa tayo ng kabataan, bata pa tayo. Dapat isa-isip muna natin yung pag-aaral kasi sa mga relasyon na napapasok ko sa isang relasyon tapos masyado kang emosyonal na ano mo, naiisip ko tuloy yung pagpapakasal na hindi pa dapat sa level mo yun. O dapat hindi muna, huwag muna tayo sa kasal, dapat sa pagrerelasyon, di ba? Nakapokus ka muna sa pag-aaral. Habang may magulang ka na tumutulong sa'yo, makatapos ka sa pag-aaral, bigyan mo naman sila ng konsiderasyon at i-priority mo ng pag-aaral mo bago ka ba pagrelasyon. Siguro pagka nasa tamang edad ka na at meron ka ng kakayahan para gumawa ng pamilya at ready ka na magbuo ng pamilya, kaya mo na, siguro dapat doon tayo uminto at magpaalam sa magulang. Ikaw naman diyan, dahil sa sinabi nga ni Queenie na maging masunurin mo na sa magulang, ikaw bilang isang mag-aaral, dahil nagtatrabaho ka rin, nararanasan mo rin yung kumita ng pera, siyempre may mga kailangan ka rin bilang material sa sarili mo, pero may values pa rin yung ginagawa mo at bilang isang estudyante pa rin. Ano yung may tutulong mo sa kanilang magandang halimbawa bilang nag-aaral at nagtatrabaho? Kumbaga, ang magandang kasi dun sa party ko na nag-aaral ako, nagtatrabaho ako, yun nga, gaya ng sinasabi mo, meron ako mga pangangailangan. Yung mga pangangailangan na yun, kumbaga, naibibigay ko dun sa sarili ko na nakakatulong ako at the same time sa magulang ko kasi hindi ko na kinakailangan na ako ng pera sa kanila. Which is, kumbaga, naging in preparation ko na rin yun na, ay ito, hindi pala ganitong kadali yung buhay. Hindi pala ganitong kadaling kumita ng pera. Kadaling kumita ng pera na dapat, kumbaga, nare-realize natin na dapat i-value natin yung pera. Pahalagahan natin. Huwag tayo masyadong magmadali kasi kumbaga napakahirap ng buhay lalo na kapag kainin natin yung pag-aaral natin. Kasi yung iba iniisip nila pag nakatingin sila pagka nagkatrabaho sila, nakatingin sila ng mga sweldo nila. Sabihin na nila, kaya na nilang buhay. Kumbaga parang tinatamad na kasi sila mag-aral. Which is definitely, kumbaga dapat hindi nila talaga katamaran. Kasi kumbaga, ang sinamang pag nakatapos ka pa. At saka, kumbaga, di ba, ito, ang hindi na ako, ang hindi ko ng buhay. Kaya ang mahalaga yung kinikita ko, bawat sentimo na kinikita ko. Eh, dapat pahalagaan ko. At kumbaga, dapat magtapos ako ng pag-aaral ko kasi kung ganito ang trabaho ko, mas magiging maganda pa yung kinabukasan ko, lalo na kung pinatapos ko. Tama yun, Lian. Kasi bilang sa akin, no, bilang mag-aaral pa rin, pero hindi naman ligid sa inyong kalaman, may edad na ako. Nakapag-graduate ko ng high school, nakapagtrabaho na agad ako ng simula ng 16 years old pa lang ako. Nagtrabaho na agad ako sa McDonald's, nagtrabaho na ako sa iba't ibang kumpanya, napasok na ako sa advertising, sa production, at sa iba pang kumpanya. Pero hanggang ngayon, binalikan ko yung pagkakamali ko, dapat tinapos ko yung pag-aaral ko para mas mataas pang posisyon ng maaabot ko. Kahit na naging account executive ako sa isang production, napakahirap pa rin pala na magsarili kung hindi mo lahat alam ang ginagalawan mo. Kaya bilang nakatatanda at nakaranas ng mga trabaho na hindi naranasan ng iba na nag-aaral lang, sana maging silbing leksyon sa atin ito. Dito nga sa talakayan natin sa barkadahan o sa tambayan, bigyan natin ng pansin, pahalagahan natin ang ating magulang, ang ating values bilang isang mag-aaral, bilang isang tao, na dapat suportahan natin ang ating magulang at mag-aral tayo mabuti. At Lian, may mga huling sa pananalita ko pa ba bago tayo magtapos sa ating talakayan dito sa tambayan? May papayo ko na po sa mga kapwa natin estudyante. Kaya kung ibalik na rin po natin yung naunang usapin natin kanina, yung tungkol sa kasal, dito
ano yung dapat uunahin at kung ano yung mga dapat ipagpasahuli mo na lang. Kumbaga, huwag po tayo masyadong madali. Yun lang naman yung Lagi natin pagandaan ang ating kinabukasan. Ikaw naman, Queenie, bilang pagtatapos ng ating programa, bigyan mo sila ng huling pananalita at bigyan mo sila ng magandang gabay na sundin, dapat sundin bilang isang mag-aaral at bilang isang anak na sumusunod sa magulang. Ito lang ang advice ko sa inyo, hindi ka sama maging emotional. Tapos ano unahin mo yung isip mo bago ang puso. Kasi ang isip, ang ano talaga yung makakapag, ano sa'yo, yung makakapag Bigay halaga sa iyo, bigay ng halaga sa'yo at mas makakarating ka kung saan mas maganda yung posisyon mo, yung posisyon sa buhay. kinabukasan mo, di ba? Lagi lang maging practical mo lang bago maging emotional. At sana lagi natin tatandaan na may Diyos tayong lumikha, na lagi tayong tinitingnan at ginagabayan. Katulad ng ating mga magulang at mga kamag-aral, sana lagi natin tandaan na ang Diyos ang dapat natin unahin sa ating buhay. Ito po si Ali Baltaran, nagpapalam sa talakayan dito sa Tambayan. Sana patuloy nyo kami susuportahan at panurin sa aming programa. Dapat namin unahin ang Diyos, pahalagaan natin ang buhay, at pahalagaan natin ang ating mga magulang. Maraming salamat po sa pagsama niyo dito sa amin sa Talakayan sa Tambayan. Sa susunod po muli na aming programa, sana'y samahan mo kami. Paalam!